Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Gab at Bella. Hindi ko alam kung kababa o hiya ang mas mabigat sa dibdib ko nang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Tahimik ang paligid, pero pakiramdam ko'y ang lakas ng tibok ng puso ko. Para akong papasok sa isang mundong hindi para sa akin. Isang mundong hanggang tanaw lang ako noon, mula sa bintana ng bus, mula sa mga palabas sa telebisyon, mula sa mga kwentong hindi ko inakalang, mararanasan ko mismo. Humigpit ang hawak ko sa lumang bag na tanging laman ay ilang pirasong damit at baon kong lakas ng loob. Dito na yan, iha! Napalingon ako sa babaeng kasama ko. Si Aling Belen, ang matandang kasambahay na unang nag-asikaso sa akin mula pa lang sa gate. May lambot ang boses niya, parang matagal na niya akong kilala kahit ngayon lang kami nagkita. Opo, mahina akong sagot. Tumango siya at ngumiti. Huwag kang kabahan. Mabait ang mga amo dito. Masasanay ka rin. Masasanay. Paulit-ulit kong inusal ang salitang iyon sa isip ko habang tinatahak namin ang malapad na daan papasok sa mansyon. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y mas lalo akong lumiit. Malawak ang bakuran. May mga halamang hindi ko alam ang pangalan. May fountain sa gitna. May katahimikan na hindi ko alam kung kaaya-aya ba o nakakatakot. Halika, sabi ni Aling Belen. Ipakikilala kita sa loob. Pagpasok namin, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at mas malamig na pakiramdam. Makintab ang sahig. Malalaki ang mga frame ng litrato sa dingding. May mga chandelier na parang sa hotel lang nakikita. Napayuko ako, hindi dahil nahihiya ako sa kanila. Nahihiya ako sa sarili ko. Ganito pala ang bahay ng mga mayayaman. Dito muna ang kwarto mo, sabi ni Aling Belen habang binubuksan ng isang pinto. Napatigil ako. Akala ko'y mali ang pinasukan ko. Simple ang kwarto, oo pero malaki. May kama na parang lulunukin ka sa lambot. May kabinet. May sariling banyo. May bintana na tanaw ang hardin. Mas malaki pa ito sa sala namin sa probinsya. Aling Belen. Mahina akong tawag. Oh? Lingon niya. Sigurado po ba kayo? Dito po talaga ang kwarto ko? Ngumiti siya. Oo, para sa'yo yan. Napakamot ako sa batok. Hindi po ba parang sobra naman? Napatawa siya ng mahina. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Bella. Trabaho ang pinasok mo, hindi limos. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang mata ko sa sinabi niya. O siya, dagdag niya. Magpahinga ka muna. Mamayang gabi kita kakausapin. Ikukwento ko sa'yo ang tungkol sa pamilya. Opo, maraming salamat po. Paglabas niya, tuluyang bumagsak ang bigat sa balikat ko. Umupo ako sa kama. Marahan. Parang takot na masira ko ang lambot nito. Totoo ba to? Bulong ko sa sarili ko. Humiga ako sandali, nakatitig sa kisame. Puting-puti. Walang lamat. Walang bakas ng tagpi o sira. Hindi tulad ng bubong namin sa probinsya. Hindi ko na malaya na napabuntong hininga ako. Nandito ba talaga ako para magtrabaho o para maramdaman kung gaano ako kaliit kumpara sa mundong ito? Napailing ako. Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganon. Kailangan kong magpakatatag. Para kay Nanay Dolores. Para kay Tatay Pedro. Para sa lahat ng utang na iniwan ng sakit at kahirapan. Tumayo ako at inayos ang mga damit sa kabinet. Maingat. Parang bawat galaw ko ay kailangang may permiso. Habang inaayos ko ang huling damit, may narinig akong yabag sa ibaba. May tao.
Sumilip ako sa bintana. May kotse sa garahe. Mukhang may dumating. Bigla akong kinabahan. Sila na ba ang amo? O ang mga anak nila? Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahan bumaba ng hagdan. Ayokong maging istorbo. Ayokong mapansin. Pero sa kalagitnaan ng hagdan, napatigil ako. May lalaki sa sala. Nakahiga siya sa sofa. Nakaangat ang paa sa mesa. Gusot ang suot na polo. May hawak na cellphone. Parang walang pakialam sa mundo. Napakurap ako. Bata pa siya. Halos kaedad ko lang. Malinis ang itsura. Matangos ang ilong. Matangkad. Mukhang model. Hindi siya mukhang nagtatrabaho dito, pero hindi rin siya mukhang amo. Nag-alangan ako. Lumapit ako ng kaunti at nagsalita. Hello po, ako po si Bella. Nagtatrabaho po ba kayo dito sa mansyon? Tumigil ang daliri niya sa pag-scroll. Dahan-dahan siyang umupo. Tumitig sa akin mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Anong tingin mo sa akin? Tanong niya. Malamig ang boses. Napaatras ako ng kaunti. Po? Isa ba akong tauhan dito? Taas kilay niyang tanong. Hindi po. Akala ko lang... Tumayo siya. Mas lalong lumaki ang presensya niya sa harap ko. Akala mo? Ulit niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sa kabutihang palad, may pumasok mula sa kusina. Ay, sabi ni Aling Belen. Nandito ka na pala. Lumapit siya sa amin. Bella, ito si Gabriel, ang panganay na anak ni na Ma'am Carmela. Nanlaki ang mata ko. Anak ng amo. Apo, taranta kong sabi. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam... Hindi mo... Alam? Putol niya. Mukha ba akong kasambahay? Gusto kong lamunin ng sahig. Sorry po talaga, mahina kong sabi. Hindi ko po sinasadyang... Gab, saway ni Aling Belen. Bagong dating lang ang bata. Tumingin siya kay Aling Belen, halatang inis. I don't like her. Nanlaki lalo ang mata ko. Sabihin mo kay Mommy, dugtong niya. Tanggalin na siya. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko pa nga nasisimulan ang trabaho ko. Ayaw na niya sa akin. Gab, mariing sabi ni Aling Belen. Magbihis ka na, gabi na. Tinitigan niya ako bago umalis. Walang emosyon. Walang lambot. Parang isa lang akong bagay na hindi niya gusto sa bahay nila. Naiwan akong nakatayo, nanginginig ang kamay. Huwag mong damdamin, bulong ni Aling Belen. Ganyan lang talaga ang ugali niyan. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung kakayanin ko. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama na masyadong malambot para sa isang katulad ko, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kaya ko ba talagang manatili sa mundong ito? O ito na ang simula ng pagkatuto kong masaktan? Hindi naging mahimbing ang tulog ko noong gabing iyon. Sa bawat pagpikit ko, bumabalik ang malamig na titig ni Gabriel. Ang paraan ng pagkakatitig niya sa akin na para bang isa akong abalang gusto niyang alisin sa buhay niya. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko kung mali ba ang ginawa ko. Kung dapat ba'y hindi na lang ako nagsalita. Kung dapat ba'y mas mababa pa ang yumuko ko. Bago pa man magbukang liwayway, gising na ako. Hindi dahil sanay akong gumising ng maaga, kundi dahil hindi ako mapakali. Maingat akong bumangon, inayos ang kama na halos hindi ko nagamit, at lumabas ng kwarto. Tahimik pa ang buong mansyon. Ang lamig ng sahig sa talampakan ko, pero mas malamig ang kaba sa dibdib ko. Pagdating ko sa kusina, naroon na si Aling Belen. Aga mo, sabi niya habang nagtitimpla ng kape. Hindi po ako makatulog. Amin ko. Ngumiti siya ng bahagya. Normal yan, lalo na sa unang araw. Tinuruan niya ako ng mga gagawin. Kung paano maghanda ng almusal. Kung saan nakalagay ang mga gamit. Kung paano gumalaw ng hindi nakakaabala. Habang nakikinig ako, pilit kong iniiwasan ang tanong na gusto kong itanong. Siya ba ang aalagaan ko?
Parang nabasa ni Aling Belen ang isip ko. Bella, sabi niya habang inaayos ang mesa. Ikaw ang inatasan ni Ma'am Carmela na mag-asikaso kay Gab. Nanlambot ang tuhod ko. Ako po? Oo. Aling Belen, mahina kong sabi. Baka po hindi ako ang tamang tao. Parang ayaw niya po talaga sa akin. Huminto siya at humarap sa akin. Lalo na, kaya ikaw. Nanlaki ang mata ko. May mga batang akala nila kaya nilang itaboy ang mundo kapag ayaw nila. Dagdag niya. Pero kailangan din nilang matutong makisama. Gusto kong tumanggi. Gusto kong umatras. Pero mas malakas ang alaala ng mukha ni nanay. Nakahiga sa kama, pilit nang ngumngiti kahit masakit na ang katawan niya. Kaya, po, sabi ko, kahit hindi ako sigurado. Ilang sandali pa, may yabag na mula sa hagdan. Si Gab. Suot niya ang simpleng t-shirt at pantalon. Gusot ang buhok, halatang puyat. Diretso siyang umupo sa mesa at ibinagsak ang ulo sa ibabaw nito. Sir Gab, mahina akong tawag. Nakahanda na po ang almusal. Hindi siya kumilos. Sir? Ulit ko. Bigla niyang inangat ang ulo at tumingin sa akin. Halatang iritado. Hindi mo ba nakikitang natutulog ako? Singhal niya. Napaatras ako. Pasensya na po, kailangan niyo na po kasing kumain. Tumahimik ka, sagot niya. Umalis ka. Napakagat ako sa labi. Masama po kasing matulog sa mesa. Sinabi ko bang mag-lecture ka? Taas boses niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Kumain na lang po muna kayo, pilit kong sabi. Hindi po kayo makakapagpahinga ng maayos kapag... Ang kulit mo, putol niya. Ganyan ba kayo sa probinsya? Paulit-ulit? May kirot ang mga salita niya, pero pinili kong lunukin iyon. Sorry po, sabi ko. Nagmamalasakit lang po ako. Tumawa siya ng walang tuwa. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Tahimik akong tumabi at inayos ang mga pinggan. Sa gilid ng mata ko, napansin kong may laway sa gilid ng labi niya. May laway po kayo, bigla kong nasabi. Hindi ko alam kung bakit. Nanlaki ang mata niya. Ano? Wala po. Mabilis kong bawi. Sinungaling ka? Hindi po, sagot ko. Normal lang naman po yun. Tumayo siya bigla. Ang dami mong sinasabi. Kumuha ako ng basang tuwalya at inabot sa kanya. Para po makapaghilamos kayo. Tinabig niya ang kamay ko. Lumabas ka na. Lumabas ako ng kusina na mabigat ang loob. Ganito pala araw-araw. Maya-maya, inutusan ako ni Aling Belen. Ihanda mo na ang panligo ni Gab. Tumango ako at umakyat sa kwarto niya. Malaki ang banyo. May bathtub. May mga bote ng sabon na hindi ko mabigkas ang pangalan. Binuksan ko ang gripo. Nanlamig ang kamay ko sa tubig. Ang lamig, bulong ko. Bagay sa ugali niya. Nang mapuno ang bathtub, lumabas ako ng banyo. Hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ang sigaw niya. Bella! Napabalik ako agad. Basang-basa siya. Nakatayo sa gitna ng banyo, walang pang itaas, nakabalot lang ng tuwalya ang bewang. Bakit po? Taranta akong tanong. Napakalamig ng tubig, galit niyang sabi. Gusto mo bang ikaw ang ilublob ko diyan? Nanigas ako. Sir, malamig po talaga ang tubig dito. Stupid! Mura niya. Imbis na makapagpahinga ako, mas lalo akong nainis. Pasensya na po, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ko po sinasadya. Lumabas ka na, utos niya. Tumalikod ako, kagat ang labi para pigilan ang luha. Paglabas ko, naroon si Aling Belen. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi ko po alam, sagot ko. Parang galit po siya sa lahat ng ginagawa ko. Napabuntong hininga siya. Masasanay ka rin. Masasanay. Sa salitang iyon na naman bumalik. Buong araw ay puro utos at sungit ang inabot ko. Kapag mabagal, mali. Kapag mabilis, mali. Kapag tahimik, mali. Parang kahit anong gawin ko,
Mali ako sa paningin niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na unti-unting bumubuo sa isip ko. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong trato? Sa hapon, habang naglalaba ako sa likod ng mansyon, narinig ko ang boses niya mula sa bintana. Nasaan na ang polo shirt ko? Napapikit ako. Hindi pa tuyo. Huminga ako ng malalim at tumayo. Mukhang mas mahaba pa ang gabi kaysa sa araw na ito. At pakiramdam ko, hindi lang trabaho ang susubok sa akin dito, kundi ang anak ng amo na ayaw magpaamo. May mga umagang parang mas mabigat bumangon kaysa sa iba. Hindi dahil kulang sa tulog, kundi dahil alam mong may haharapin kang taong hindi ka gusto. At sa mansyong iyon, malinaw kung sino ang taong iyon. Si Gabriel. 3 araw na akong nagtatrabaho at 3 araw na ring pareho ang eksena. Maagang gising, tahimik na kilos, maingat na pag-iwas sa maling galaw, at palaging siya. Bella, isang tawag lang ng pangalan ko mula sa sala, alam ko nang may kasunod na inis. Opo, sagot ko agad habang nagmamadaling lumabas ng kusina. Nasaan ang charger ko? Nasa desk niyo po kahapon, sir. Hindi ko makita. Lumapit ako at agad kong nakita ang charger. Nasa ilalim lang ng libro. Eto po, sabi ko habang inaabot sa kanya. Tinitigan niya ako. Hindi ang charger, ako. Ang bilis mo, sabi niya, parang may bahid ng panunuya. Parang kabisado mo na lahat dito ah. Ngumiti ako ng pilit. Trabaho ko po yon. Tumawa siya ng mahina. Trabaho mo ang sumunod, hindi ang magaling. Parang may kumurot sa dibdib ko, pero pinili kong hindi sumagot. Lumipas ang oras na parang mabagal na pelikula. Bawat galaw ko, may komentaryo siya. Kapag tahimik ako, sasabihin niyang parang multo. Kapag nagsalita ako, sasabihin niyang maingay. Pwede bang huwag kang laging nasa paligid? Singhal niya habang naglalakad papunta sa hagdan. Ako po ang naka-assign sa inyo, maingat kong sagot. Malas ko naman, bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Kinagat ko ang labi ko. Sa kusina, nadatnan ako ni Aling Belen na tahimik na naghihiwa ng gulay. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Pero alam niyang nagsisinungaling ako. Huwag mo masyadong dibdibin, sabi niya. Hindi ka niya kilala. Hindi rin naman niya sinusubukang kilalanin. Mahina akong sagot. Sa hapon, inutusan akong ihatid ang merienda niya sa study room. Kumatok ako ng marahan. Sir Gab, merienda niyo na po. Pasok! Malamig niyang sagot. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, napapalibutan ng libro at papel. Gusot ang buhok niya. May bahid ng pagod ang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang mayabang. Mukha siyang tao. Inilapag ko ang tray sa mesa. Salamat, sabi niya. Walang emosyon. Kung may kailangan pa po kayo. Bakit ka laging nagtatanong? Putol niya. Hindi ka ba marunong maghintay ng utos? Napatingin ako sa kanya. Gusto ko lang pong siguraduhin na wala kayong kulang. Napabuntong hininga siya at hinimas ang sentido. Nakakairita ka. May biglang pumasok sa kwarto. Si Paulo, ang kapatid niyang lalaki. Kuya, sabi nito. Mom wants you downstairs later. Sumulyap siya sa akin at ngumisi. Bagong kasambahay? Oo, sagot ko agad. Ako po si Bella. Paulo, sabi niya. Huwag mong tularan yan, makulit. Tumaas ang kilay ni Paulo. Mukha namang mabait. Hindi ka pa niya inuutusan, sagot ni Gab. Tumawa si Paulo at umalis. Naiwan kaming dalawa sa katahimikan. Bigla niyang itinulak ang libro palayo. Naiinis ako. Pasensya na po! Automatikong sagot ko. Hindi ikaw, sabi niya. O baka ikaw din. Napakunot ang noo ko. Ano po ba talaga? Tumitig siya sa akin. Diretso.
walang takip. "Bakit ka ba nandito?" tanong niya. Napatingin ako sa sahig. "Kailangan ko pong magtrabaho." "Hindi yan ang tanong ko," sagot niya. "Bakit dito?" Huminga ako ng malalim. "May sakit po ang nanay ko. Marami na po kaming utang. Wala po akong ibang choice." Tahimik siya. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinabing masakit. "Okay," sabi niya matapos ang ilang sandali. "You can go." Tumango ako at lumabas. Pero sa paglabas ko, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may pumutok na maliit na bitak sa pader na inilagay niya sa pagitan namin. Kinagabihan, inutusan akong ihanda ang hapunan. Habang abala ako sa kusina, narinig ko ang sigawan mula sa sala. "Hindi ako pupunta," boses ni Gab. "Gabriel," boses ni Carmela, ang ina niya. "Kailangan mong makisama." "Pagod ako," sagot niya. "Hindi niyo ba naiintindihan?" "Naririnig kita," mariing sabi ng ginang. Tumahimik ang bahay. Maya-maya, pumasok si Gab sa kusina. Hindi siya tumitingin sa akin. "Tapos na ba ang pagkain?" tanong niya. "Opo," sagot ko. Umupo siya sa mesa at nagsimulang kumain. Tahimik. Masyadong tahimik. "Bella," bigla niyang sabi. "Opo?" "Kanina, salamat." Napatingin ako sa kanya. "Po?" "Sa pakikinig," dagdag niya. "Hindi lahat marunong manahimik." Hindi ko alam ang isasagot ko. "Kumain ka na?" tanong niya bigla. "Opo, mamaya na po." Tumango siya at muling tumahimik. At sa katahimikang iyon, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa paligid. Hindi na lang ito puro galit. May halong pagkalito. May halong tanong. At sa puso ko, kahit ayokong aminin, may maliit na bahagi na nagsimulang magtanong. Paano kung sa likod ng sungit niya may isang pusong hindi marunong humingi ng tulong? Hindi ko inaasahan na darating ang araw na mararamdaman kong may lugar pala ako sa loob ng mansyon na iyon. Akala ko hanggang kusina lang ako. Hanggang kwarto ni Gab. Hanggang sahig na kailangan kong linisin at mga utos na kailangan kong sundin. Pero mali ako. Dumating ang araw na iyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Maagang-maaga pa lang ay abala na ang buong bahay. May mga kasambahay na naglalakad ng pabalik-balik. May mga kurtinang inaayos. May mga pinggang inilalabas na bihira kong makita. "Ano pong meron?" tanong ko kay Aling Belen habang tinutulungan siyang magpunas ng mesa. "Uuwi na si Ma'am Carmela at si Sir Alfonso," sagot niya. "Galing silang bakasyon." Nanlaki ang mata ko. "Ngayon po?" "Oo," tumango siya. "At kasama ang mga kapatid ni Gab." Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas mabigat ang kaba ko ngayon kaysa noong unang araw ko sa mansyon. Parang pakiramdam ko, sinusukat na naman ako ng mundo. "Bella," sabi ni Aling Belen habang inaayos ang aking suot. "Relax ka lang, maging magalang ka lang. Yon lang." Tumango ako, kahit ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Makalipas ang ilang oras, narinig namin ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Dumungaw ako mula sa bintana ng kusina. 3 kotse ang pumasok sa bakuran. Isa-isang bumaba ang mga taong parang hinugot mula sa magazine. Maayos ang suot, diretso ang tindig. May kumpiyansa sa bawat hakbang. "Sila na yan!" bulong ni Aling Belen. Lumabas kami ng kusina at pumuwesto sa gilid ng sala kasama ang ibang kasambahay. Bumukas ang pinto. "Welcome home po!" sabay-sabay naming bati. Unang pumasok ang isang babaeng may dignidad ang galaw. Elegant ang suot. Simple pero halatang mamahalin. May ngiti sa labi pero may awtoridad sa mga mata. Si Carmela. Kasunod niya ang isang lalaking matangkad, tahimik ang kilos, pero ramdam mo agad ang presensya. May tikas na hindi kailangan ng salita. Si Alfonso. "Miss namin kayo," sabi ni Carmela sa mga kasambahay. "Salamat sa pag-aalaga ng bahay."
Napangiti ako kahit hindi niya ako direktang kausap. Bigla niyang napansin ako. Ikaw ang bagong kasambahay? Tanong niya. Opo, mahina akong sagot. Ako po si Bella. Bella, ulit niya, parang tinatandaan. Ang ganda ng pangalan mo. Namula ako. Salamat po, ma'am. Bata ka pa pala, dagdag niya. Ilang taon ka na? 22 po. Tumango siya. Halos kaedad mo si Gab. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ko sa pagbanggit ng pangalan niya. Maya-maya, bumaba si Gab mula sa hagdan. Mukha siyang ibang-iba ngayon. Maayos ang suot, diretso ang tindig. Parang nag-iba ang aura niya sa harap ng mga magulang. Ma'am, sabi niya. Lumapit si Carmela at hinalikan ang pisngi ng anak. Namiss kita, sabi niya. Namiss din kita, sagot ni Gab. Pero parang may distansya pa rin. Sumunod na dumating ang mga kapatid. Si Paulo, na agad ngumiti sa akin nang makilala ako. At si Elise, ang bunso. Maganda. Sosyal. May pagka-spoiled ang kilos, pero may lambot ang mga mata. Hi, sabi niya sa akin. Ikaw si Bella, di ba? Opo, sagot ko. Cute mo, sabi niya na parang matagal na kaming magkakilala. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang gumaan ang dibdib ko. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, napansin kong tahimik lang si Gab. Nakatayo siya sa gilid, parang ayaw makisali. Lumapit si Carmela sa akin nang mapansing nakatayo lang ako. Bella, sabi niya. Samahan mo nga ako sa hardin. Nagulat ako. Po, ngumita siya. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Tumango ako at sinundan siya palabas. Tahimik ang hardin. May mga bulaklak na hindi ko kilala. May gazebo sa gitna. Umupo siya sa isang upuan at tiningnan ako. Maupo ka, sabi niya. Nag-alangan ako pero sumunod. Tila kabado ka, sabi niya. Opo, amin ko. Pasensya na po. Bakit? Tanong niya. May kasalanan ka ba? Umiling ako. Hindi po. Natatakot lang po ako magkamali. Ngumiti siya. Lahat nagkakamali. Tahimik siyang sandali bago muling nagsalita. Alam mo, sabi niya, naalala mo ako sa sarili ko. Nanlaki ang mata ko. Po? Dati rin akong kasambahay. Direkta niyang sabi. Hindi ako agad nakapagsalita. Ano? Mahina akong tanong. Bago ako naging asawa ni Alfonso, patuloy niya, naglilinis din ako ng bahay. May amo din ako. May utos din akong sinusunod. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya alam ko ang pakiramdam ng maging maliit. Dagdag niya. Alam ko ang pakiramdam ng hindi sigurado kung tatagal ka. Nangilid ang luha ko. Huwag kang matakot dito, Bella, sabi niya. Hanggat nandito ako, may kakampi ka. Tumango ako, hindi makapagsalita. Pero, dugtong niya, bahagyang bumaba ang boses. Mahihilingin ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. Ano po yon, ma'am? Gusto kong bantayan mo si Gab, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Po? Hindi lang bilang kasambahay. Patuloy niya. Bilang taong pwedeng makakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. May pinagdadaanan po ba siya? Tanong ko. Tumango siya. May mga kaibigan siyang hindi ko gusto. May mga desisyon siyang hindi ko sigurado kung tama. Hindi po siya masamang tao. Mabilis kong sagot bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Napangiti siya. Iyon ang gusto kong marinig. Huminga siya ng malalim. Iulat mo sa akin ang lahat ng napapansin mo. Lahat. Nag-alangan ako. Hindi ko po siya sisiraan, sabi ko. Tumango siya. Hindi kita hinihiling ang siraan siya. Gusto ko lang siyang protektahan. Tahimik kaming sandali. Bella, sabi niya bago kami tumayo. Huwag mong kalimutan, hindi ka mababa dahil lang sa trabaho mo. Pagbalik namin sa loob, nakita kong nakatingin sa amin si Gab. Parang may tanong sa mga mata niya. Parang nagtataka. Nang magtama ang tingin namin, bigla siyang umiwas. At sa sandaling iyon,
May pakiramdam akong nagsasabi, hindi na ako basta kasambahay sa paningin ng pamilya niya. At mas lalo akong hindi handa sa kung ano ang susunod na mangyayari sa pagitan naming dalawa. Nagbago ang takbo ng mga araw ko matapos ang pag-uusap namin ni Ma'am Carmela sa hardin. Hindi naman biglaan, walang malinaw na anunsyo. Walang nagsabing, simula ngayon, iba na ang papel mo. Pero ramdam ko, sa bawat galaw ko, sa bawat utos, sa bawat tingin ni Gabriel na mas matagal ng konti kaysa dati. Mas naging malapit ako sa kanya kahit hindi niya sinasabi. Mas naging bahagi ako ng araw niya kahit ayaw niyang aminin. Bella! Narinig ko ang boses niya mula sa itaas habang nagwawalis ako sa sala. Opo, sagot ko agad. Mom said sasama ka sa akin ngayon. Natigilan ako. Saan po? School, sagot niya. Diretso. Parang walang big deal. May aasikasuhin daw. Nanlaki ang mata ko. Ako po? Oo, ulit niya. Ikaw? Lumapit ako kay Aling Belen na nakatayo sa gilid. Totoo po ba yon? Bulong ko. Ngumiti siya. Oo, bilin ni Ma'am Carmela. Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas kakabahan. Sumama ako kay Gab sa kotse. Tahimik ang biyahe. Hindi tulad ng inaasahan ko na may sermon, may pang-aasar, o may reklamo wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa kalsada. Sir, maingat kong sabi, bakit po ako kasama? Sumulyap siya sa akin saglit bago ibinalik ang tingin sa daan. Hindi ko rin alam, tanungin mo si Ma'am. Tumango ako. Pagdating sa school, mas lalo akong nakaramdam ng hiya. Malalaking building, mga estudyanteng naka-uniform, mga taong mukhang sanay sa ganitong mundo. At ako, parang ligaw. Stay close, sabi ni Gab bigla. Napatingin ako sa kanya. Po? Baka mawala ka, dagdag niya. Hindi ka sanay dito. May kirot ang sinabi niya, pero may halong pag-aalala. Sumunod ako sa kanya habang naglalakad kami sa campus. May mga estudyanteng napapalingon sa amin. Hindi dahil sa akin, dahil sa kanya. Kuya Gab! May babaeng lumapit, nakangiti, halatang pamilyar. Late ka na naman, sabi nito. Busy, sagot niya. Tumingin ang babae sa akin. Sino siya? Napahigpit ang hawak ko sa bag ko. Kasambahay namin, sagot ni Gab, diretso. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Oo, mabilis kong sabi. Pilit ng ngiti. Ako po si Bella. Ngumiti ang babae, pero may bahid ng pagtataka. Ay, sabi niya. Akala ko, hindi na niya tinapos. Tumango lang si Gab at naglakad palayo. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang sumikip ang dibdib ko. Hanggang doon lang pala ako. Kasambahay. Pagkatapos ng mga inasikaso niya, bumalik kami sa kotse. Tahimik ulit. Okay ka lang? Tanong niya bigla. Nagulat ako. Opo? Hindi ka sanay dito, sabi niya. Hindi po, amin ko. Why? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi po ito ang mundo ko. Hindi siya sumagot. Pagdating namin sa mansyon, nadatnan namin si Elise sa sala, hawak ang tablet, nakaupo ng parang prinsesa. Ate Bella, tawag niya sa akin. Samahan mo naman ako. Napangiti ako. Sige po. Habang naglalaro kami, panay ang kwento niya. Tungkol sa school, sa mga kaibigan, sa mga plano. Kuya Gab is so annoying, reklamo niya. Lagi niya akong pinapagalitan. Napatawa ako. Baka nag-aalala lang po siya. Tumigil siya at tumingin sa akin. Close kayo ni Kuya? Umiling ako agad. Hindi po. Ngumisi siya. Talaga? Talaga, sagot ko. Pero parang hindi ako sigurado. Kinagabihan, inutusan akong tulungan si Gab sa mga gamit niya. Pagpasok ko sa kwarto niya, nadatnan ko siyang nakaupo sa kama. Hawak ang laptop, halatang pagod. Busy ka? Tanong ko. Always, sagot niya. Inilapag ko ang mga damit sa upuan. Bella, bigla niyang sabi. Opo?
Bakit hindi ka nagsalita kanina? Tanong niya. Kanina po, kunot noo kong sagot. Nung sinabi kong kasambahay ka, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Nanahimik ako. Okay lang po, sagot ko matapos ang ilang sandali. Totoo naman po. Huminga siya ng malalim. Hindi mo ba nararamdaman na maliit ka? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Opo, diretsahan kong sagot. Araw-araw! Nagulat siya. Pero sanay na po ako, dagdag ko. Masakit lang po minsan. Tahimik siya. Sorry, mahina niyang sabi. Parang hindi ko narinig. Po? Wala. Mabilis niyang bawi. Lumipas ang mga araw na halos magkasama kami. Sa school, sa bahay, sa hapagkainan. Mas dumadalas ang usap. Mas humahaba ang katahimikan na hindi na awkward. Mas nagiging normal ang presensya ko sa mundo niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakatulala sa bintana. Ano pong iniisip niyo? Tanong ko. Bakit parang alam mo agad kapag may mali? Tanong niya pabalik. Baka po kasi sanay ako magbantay. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Kaya ka pala pinili ni Mom? Napatingin ako sa kanya. Pinili? Tanong ko. Oo, sabi niya. Bilang bantay. Bilang bantay. Gusto kong matawa. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang may ibig sabihin pa. Tumayo siya at humarap sa akin. Bella, sabi niya, seryoso. Huwag kang mawawala. Nanlaki ang mata ko. Po, kahit magalit ako, dugtong niya. Kahit sungitan kita. Hindi ko alam ang isasagot ko. Tumango na lang ako. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan lang ba ako bantay? Hanggang kailan lang ba ako kasama? At kailan ko mararamdaman na baka may puwang na rin ako sa puso niya? Kung may isang bagay na hindi ko inaasahan sa pagpunta ko sa Maynila, iyon ay ang magdala ng alaala ng probinsya sa loob ng isang mansyon. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napahinto ako sa pagpisil ng damit. Bigla kong na-miss ang tahimik na umaga sa amin. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ang tunog ng mga hayop na gumigising bago pa ang araw. At higit sa lahat, ang mga alaga ko. Hindi ko namalayan na napabuntong hininga ako. Bella, napalingon ako. Si Gab. Nakatayo siya sa may pinto, nakakross ang braso, tahimik na nakamasid. May problema? Tanong niya. Umiling ako. Wala po. Hindi siya umalis. Hindi ka marunong magsinungaling, sabi niya. Halata sa mukha mo. Napangiti ako ng kaunti. Namimiss ko lang po ang probinsya. Yung pamilya mo? Tanong niya. Opo, sagot ko. At yung mga alaga ko. Alaga? Kunot noon niyang tanong. Opo, sabi ko. May pusa po ako at may manok. Tumigil siya. Manok? Opo, ulit ko. Alaga ko po yon. Napailing siya. Ikaw lang yata ang kilala kong nag-aalaga ng manok bilang kaibigan. Ngumiti ako. Hindi po kasi lahat ng alaga kinakain. Tumawa siya ng mahina. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tumawa ng hindi pilit. Kinagabihan, tinawag ako ni Ma'am Carmela sa sala. Bella, sabi niya. Kinausap ako ni Gab. Nanlaki ang mata ko. Po? Sabi niya, gusto kanyang samahan sa probinsya. Direkta niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi po kailangan, ma'am. Mabilis kong sagot. Ayokong makaabala. Ngumiti siya. Hindi ka abala. Sumingit si Gab mula sa gilid. Pupunta tayo bukas? Tumingin ako sa kanya. Sir? Gab? Putol niya. Tawagin mo na lang akong Gab. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Kinabukasan, maaga kaming bumiyahe. 5 oras ang biyahe. Sa una tahimik. Hanggang sa hindi na. Anong pangalan ng pusa mo? Tanong niya. Tilapia, sagot ko. Nanlaki ang mata niya. Tilapia? Opo, tumawa ako. Kulay isda po kasi.
Yung manok? Tanong niya. Fried chicken. Halos mapreno siya sa gulat. Hindi ka seryoso? Seryoso po, tawa ko. Hindi naman po ako kumakain ng manok. Tumawa siya ng malakas. Pagdating namin sa probinsya, parang bumalik ang kulay ng mundo ko. Niyakap ako ni Nanay Dolores. Kinamayan si Tatay Pedro si Gab. Salamat po sa paghatid sa anak namin, sabi ni Tatay. Walang anuman po, sagot ni Gab magalang. Kinagabihan, inilabas ko si tilapia at fried chicken. Halos mapatili ako sa tuwa nang makita kong lumapit agad ang pusa sa akin. Namiss mo ako, no? Bulong ko. Si fried chicken naman ay paikot-ikot sa paa ko. Ang ingay niya, komento ni Gab. Mas expressive lang po siya, sagot ko. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw. Bella! Nataranta akong tumakbo palabas. Nakita ko si Aling Nena, may hawak na timba ng mainit na tubig, nakatayo malapit kay fried chicken. Anong ginagawa niyo po? Sigaw ko. Tatanggalin ko lang tong manok, sagot niya. Kinakain kasi ang halaman. Alaga ko po siya! Umiiyak kong sabi habang niyayakap ang manok. Hindi ko alam, sagot niya. Akala ko pwedeng... Hindi po, sigaw ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Narinig ko ang yabag sa likod ko. Si Gab. Anong nangyayari? Tanong niya. Muntik na po nilang katayin si fried chicken. Umiiyak kong paliwanag. Nanlaki ang mata niya. Stop! Mariin niyang utos kay Aling Nena. Huwag mong gagalawin. Yan. Pasensya na po, sabi ni Aling Nena. Hindi ko po alam na alaga. Hindi mo kailangan malaman, putol niya. Basta huwag mong sasaktan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Okay ka lang? Tanong niya. Umiling ako, nanginginig. Akala ko po mawawala siya. Hinila niya ako palapit at niyakap. Mahigpit, protektado. Hindi ko hahayaang may manakit sa alaga mo, bulong niya. Pangako. Tahimik ang paligid. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Hindi na siya anak ng amo sa sandaling iyon. Isa lang siyang lalaking ayaw akong makitang nasasaktan. Pagbalik namin sa mansyon, kinausap ni Sir Alfonso ang lahat ng kasambahay. Ang mga alaga ni Bella, sabi niya, ay bahagi ng pamilyang ito. Walang sasaktan. Napaluha ako. Sa kwarto ni Gab, tinulungan ko siyang linisin ang kalat ng mga alaga. Sorry, sabi ko. Nagulo ang kama mo. Okay lang, sagot niya. Worth it. Tumingin ako sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Tanong ko. Alin? Kunwari niyang tanong. Yung ipagtanggol ako, sagot ko. At sila. Huminga siya ng malalim. Kasi nakita kong umiiyak ka. Nanahimik ako. Ayokong makita ka ng ganun, dagdag niya. Lumapit siya at pinunasan ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Hindi na. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa pagitan namin. Hindi pader, hindi galit, kundi ang distansyang matagal naming itinayo. Pagkatapos ng nangyari kina tilapia at fried chicken, nagbago ang lahat. Hindi man malinaw kung paano, pero ramdam ko. Hindi na ako basta kasambahay sa mata ni Gab. Hindi na rin ako basta bantay. Pero hindi rin malinaw kung ano nga ba ako. At doon nagsimulang maging magulo ang lahat. Mas naging abala si Gab sa mga sumunod na araw. Madalas siyang wala sa bahay. Maaga umalis. Gabi na umuuwi. Minsan, hindi na umuuwi. Busy po ba si Sir Gab? Tanong ko kay Aling Belen isang umaga habang nag-aayos ng mesa. Oo, sagot niya. May trainings at mga kaibigan. Tumango ako. Pero kahit anong pilit kong ikalma ang sarili ko, may kung anong kumikirot sa dibdib ko sa tuwing binabanggit ang salitang kaibigan. Isang gabi, dumating siya na amoy alak. Hindi lasing, pero halatang uminom. Gab,
Maingat kong tawag habang inaabot ang tubig. Gusto mo bang magpahinga muna? Tumingin siya sa akin, matagal. Hindi ka ba nagagalit? Tanong niya. Bakit po? Gulat kong sagot. Hindi ako umuwi kagabi, sabi niya. Hindi man lang kita tinext. Napatingin ako sa baso sa kamay ko. Hindi po kita karapatan, Gab. Parang may kumurot sa mukha niya. Hindi ba? Tanong niya. Tumahimik ako. Sa sumunod na araw, sinamahan ko si Elisa sa sala habang nag-aaral. Ate Bella, bigla niyang sabi. May girlfriend ba si kuya? Nabulunan ako sa iniinom kong tubig. Ano? Hingal kong tanong. Curious lang? Sabi niya. Madami siyang ka-text lately. Ngumiti ako ng pilit. Hindi ko po alam. Tumingin siya sa akin ng matagal. Weird. Bakit? Tanong ko. Kasi kapag nandito ka, sabi niya, wala siyang kausap sa phone. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinagabihan, nakita ko si Gab sa sala. Kausap ang isang babae sa phone. Tumawa siya. Malakas. Masaya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humigpit sa dibdib ko. Umiwas ako ng tingin at naglakad papuntang kusina. Bella! Narinig ko ang tawag niya. Huminto ako. Okay ka lang? Tanong niya. Opo, mabilis kong sagot. Hindi ka tumitingin sa akin, sabi niya. Huminga ako ng malalim. May ginagawa lang po ako. Lumapit siya. Masyadong malapit. Sino yon? Tanong ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Sino? Kunwari niyang tanong. Yung kausap mo, sagot ko. Ngumiti siya. Selos ka ba? Nanlaki ang mata ko. Hindi po. Talaga? Anya nakangisi. Wala po akong karapatan, ulit ko. Tahimik siya sandali. Bella, sabi niya, seryoso. Hindi ko rin alam kung anong meron sa atin. Parang may humampas sa dibdib ko. Pero, dagdag niya, alam kong ayokong mawala ka. Napatingin ako sa kanya. Pero ano po ba ako? Tanong ko. Mahina ang boses. Hindi siya agad sumagot. Iyon ang mas masakit. Kinagabihan, umiyak ako ng tahimik sa kwarto ko. Hindi dahil may ginawa siyang mali, kundi dahil wala akong pangalan sa buhay niya. Mga sumunod na araw, mas naging awkward kami. Mas kaunti ang usap. Mas mahaba ang katahimikan. Hanggang sa isang gabi, hindi siya umuwi. Hindi rin siya sumagot sa tawag ni Ma'am Carmela. Kinabukasan, halatang galit ang buong bahay. Bella, sabi ni Ma'am Carmela. May alam ka ba kung nasaan si Gab? Umiling ako. Wala po. Hindi na siya sumasagot, sabi niya. Halatang nag-aalala. Lumabas ako sa hardin, hindi mapakali. Makalipas ang ilang oras, dumating siya. Gusot ang suot, pagod ang muka. Lumapit ako sa kanya agad. Gab, sabi ko. Saan ka galing? Tumigil siya sa harap ko. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong niya. Opo, diretsahan kong sagot. Sobra. Ngumiti siya ng bahagya. Bakit? Tanong niya. Dahil importante ka sa akin, nasabi ko, bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Tahimik ang paligid. Bella, sabi niya, halos pabulong. Hindi pa ako handa. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi pa handa sa ano? Tanong ko. Sa maging malinaw, sagot niya. Sa umamin, tumango ako. Pero huwag kang aalis, pakiusap niya. Please. Huminga ako ng malalim. Hindi ako aalis, sagot ko. Pero huwag mo rin akong gawing parang wala. Tumango siya. At sa sandaling iyon, alam kong pareho kaming natatakot. Takot mawalan. Takot umamin. Takot magmahal ng walang kasiguruhan. At sa gitna ng takot na iyon, pareho kaming nananatili. Hindi dahil sigurado, kundi dahil umaasa. May mga desisyong hindi basta-basta ginagawa. May mga sandaling akala mo'y ordinaryo lang ang umaga. Pero iyon pala ang araw na magbabago ang lahat. Ganito ang araw na iyon. Maagang nagising ang buong mansyon. May kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi iyong payapang katahimikan,
kundi iyong may nakaambang sa sabog. Habang nag-ayos ako ng almusal sa kusina, napansin kong hindi pa bumababa si Gab. Hindi rin siya sumagot sa tawag ni Ma'am Carmela. "Bella," tawag ni Sir Alfonso mula sa sala. "Pwede ba kitang makausap?" Nanlambot ang tuhod ko. "Opo," sagot ko, pilit na kalmado. Pagpasok ko sa sala, naroon si Ma'am Carmela. Tahimik, nakaupo ng tuwid. May hawak na tasa ng kape, pero hindi iniinom. May mabigat sa hangin. "Maupo ka," sabi ni Sir Alfonso. Sumunod ako, magkahawak ang kamay sa kandungan ko. "Bella," panimula ni Ma'am Carmela. "Matagal ka na naming inoobserbahan." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "May nagawa po ba akong mali?" Agad kong tanong. Umiling siya. "Wala." Sa katunayan, dugtong ni Sir Alfonso, "Masyado kang naging maayos. Hindi ko alam kung papaano tatanggapin iyon. Alam naming hindi madali ang maging personal na kasambahay ni Gab," patuloy ni Ma'am Carmela. "Alam din naming marami kang tiniis." Napayuko ako. "Pero dumating kami sa isang desisyon," sabi ni Sir Alfonso. Diretso. Huminga ako ng malalim. "Simula ngayon," sabi ni Ma'am Carmela, "hindi ka na magiging kasambahay ng pamilya namin." Parang huminto ang mundo ko. "Ano po?" Mahina akong tanong. Tumayo si Ma'am Carmela at lumapit sa akin. "Hindi ka namin tinatanggal dahil may nagawa kang mali," paliwanag niya. "Kabaliktaran." "Bella," sabi ni Sir Alfonso, "ayaw naming manatili ka sa posisyong pwedeng abusuhin ang damdamin mo." Hindi ko agad naintindihan. "May potensyal ka," dagdag niya. "At hindi ka dapat manatili sa anino ng bahay na ito." Nangilid ang luha ko. "Pero paano po si nanay?" Tanong ko. Nanginginig ang boses. "Paano po ang trabaho ko?" Ngumiti si Ma'am Carmela. "May solusyon kami diyan." Inabot niya sa akin ang isang folder. "Scholarship," sabi niya. "Full support, tuition, allowance, at medical assistance para sa nanay mo." Nanlaki ang mata ko. "Hindi po ako makapaniwala," bulong ko. "Hindi ito awa," mariing sabi ni Sir Alfonso. "Ito ay pagkilala." Bigla kong naisip si Gab. "Si Gab po ba? Alam niya?" tanong ko. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Hindi pa," sagot ni Ma'am Carmela. "Pero kailangan niyang malaman. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Lumabas ako ng sala na parang lutang. Pag-akyat ko sa kwarto ni Gab, nadatnan ko siyang nagbibihis. "Bella?" gulat niyang sabi. "Anong ginagawa mo dito?" "Kailangan po kitang makausap," sagot ko. "Anong meron?" tanong niya. Halatang pagod. Huminga ako ng malalim. "Hindi na po ako magiging kasambahay dito," diretso kong sabi. Nanlaki ang mata niya. "Ano?" "Desisyon po ng mommy at daddy niyo," dagdag ko. "May scholarship po ako." Tahimik siya. "Bakit?" tanong niya. Seryoso. "Dahil po, nagiging komplikado na," sagot ko, pilit na mahinahon. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. "Hindi," mariing sabi niya. "Hindi ka pwedeng umalis." "Hindi po ako umaalis," sagot ko. "Nagbabago lang po ang papel ko." "Hindi mo ba gets?" tanong niya. "Kapag umalis ka bilang kasambahay, wala na akong dahilan para makita ka araw-araw." Napatingin ako sa kanya. "Gab," sabi ko, mahina. "Ano ba talaga ako sa'yo?" Tahimik siya. Masakit ang katahimikang iyon. "Hindi ko alam," amin niya. "Pero alam kong ayokong mawala ka." Tumulo ang luha ko. "Hindi rin po ako aalis," sabi ko. "Pero ayokong manatili sa isang lugar na hindi malinaw kung sino ako." Huminga siya ng malalim. "Bella," sabi niya. Halos pabulong. "Liligawan kita." Nanlaki ang mata ko. "Hindi bilang amo," dugtong niya. "Hindi bilang anak ng amo, kundi bilang lalaki," dagdag niya, "na gustong makilala ka."
Tahimik ang paligid. Pero huwag mo akong sagutin agad, sabi niya. Bigyan mo ako ng oras na patunayan. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi po kita hinihila, sabi ko. Pero hindi rin po kita tatakbuhan. Ngumiti siya, bahagya. Salamat, sabi niya. Kinagabihan, bumaba ako sa kusina bilang huling araw ko bilang kasambahay. Tinulungan ako ni Aling Belen. Proud ako sa'yo, sabi niya. Hindi lahat may lakas ng loob na umalis sa pamilyar. Yumakap ako sa kanya. Salamat po sa lahat. Kinabukasan, formal na inanunsyo ni Ma'am Carmela ang desisyon sa lahat ng kasambahay. At mula ngayon, sabi niya, si Bella ay hindi na empleyado. Siya ay scholar ng pamilya. Nagpalakpakan ng ilan. Nakita ko si Gab sa gilid, nakatingin sa akin. Hindi bilang amo, hindi bilang utusan, kundi bilang isang lalaking may pag-asang sinisimulan. Pagkatapos ng ilang araw, sinundo niya ako sa maliit kong tinirhan malapit sa mansyon. Ready ka na? Tanong niya. Opo, sagot ko. Hindi na kita amo, sabi niya. Ngumiti ako. Hindi na po. Hindi na rin ako sir, dagdag niya. Ngumiti ako pabalik. Gab. At sa pagbigkas ko ng pangalan niya ng walang distansya, may isang yugto ng buhay ko ang tuluyang nagsara. At may bago na namang bukas na pinto. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang babaeng may karapatang mahalin. Hindi agad naging madali ang mga sumunod na araw matapos akong tuluyang humiwalay sa trabaho bilang kasambahay. Akala ko kapag wala na akong inaalalang sahig na lilinisin at mga utos na susundin, gagaan na ang lahat. Pero mali ako. Mas naging mabigat ang responsibilidad. Mas naging malinaw ang takot. At mas naging totoo ang mga pangarap na dati parang bawal kong isipin. Lumipat ako sa maliit na inuupahang kwarto malapit sa unibersidad. Hindi kasing laki ng kwarto ko sa mansyon, pero tahimik. Akin. Unang gabi ko roon, nakaupo lang ako sa kama, nakatitig sa kisame. Ganito pala ang pakiramdam ng may sariling espasyo, bulong ko. Kinabukasan, sinundo ako ni Gab. Hindi nakasuot ng mamahaling polo. Hindi rin mukhang mayamang anak ng amo. Simple lang. Ready ka na? Tanong niya. Opo, sagot ko. Hawak ang bag ko. Simula ngayon, sabi niya habang naglalakad kami. Hindi na kita ipagmamayabang bilang kasambahay. Napangiti ako. Hindi mo rin naman ako kailangang ipagmayabang. Tumigil siya at humarap sa akin. I will. Seryoso niyang sabi. Kapag pinayagan mo na ako. Namula ako at agad na naglakad palayo. Sa unibersidad, ramdam ko agad ang bigat ng pagiging scholar. Mga librong kailangang basahin. Mga subject na kailangang sabayan. Mga kaklaseng parang sanay na sanay sa ganitong mundo. Ako, nangangapa. Sa unang quiz ko, muntik na akong bumagsak. Paglabas ko ng classroom, naupo ako sa hagdan at napabuntong hininga. Ang hirap, bulong ko. Parang gusto ko nang sumuko. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na boses. Hindi ka pwedeng sumuko, napalingon ako. Si Gab. May dalang kape at sandwich. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko. May app ang campus, sagot niya. At may stalker instincts ako. Napatawa ako. Umupo siya sa tabi ko. Hindi ako matalino sa lahat, sabi niya. Pero alam ko kung kailan kailangan mong magpahinga. Inabot niya sa akin ang kape. Salamat, sabi ko. Tahimik kaming uminom. Bella, bigla niyang sabi. Hindi kita minamadali. Napatingin ako sa kanya. Alam kong marami ka pang gustong patunayan, dagdag niya. Sa sarili mo, sa pamilya mo. Tumango ako. Ayokong umasa lang sa'yo. Ngumiti siya. Good. Kasi ayokong ikaw ay manatili dahil sa utang na loob. Lumipas ang mga linggo. Naging routine ang buhay ko bilang estudyante. Araw ng klase. Gabi ng review. Minsan kulang sa tulog. Madalas pagod. Si Gab laging nandoon.
Hindi palagi sa tabi ko, pero palaging may presensya. Minsan, mag-iiwan siya ng pagkain sa labas ng kwarto ko. Minsan, may message sa phone. Kumain ka na? Huwag kang magpuyat masyado. Proud ako sa'yo. Hindi niya ako sinasakal. Hindi niya rin ako tinakasan. Isang gabi, inaya niya akong maglakad sa park malapit sa campus. May sasabihin ako, sabi niya. Kinabahan ako. Hindi proposal. Agad niyang dagdag. Relax. Napatawa ako. Bella, seryoso niyang sabi habang nakatingin sa ilaw ng poste. Kapag handa ka na, sasabihin mo lang. Handa sa ano? Tanong ko. Sa pagmamahal, sagot niya. Tumango ako. Pero na ngayon, dugtong ko, gusto ko munang mahalin ang sarili ko. Ngumiti siya. Exactly, sabi niya. Iyan ang dahilan kung bakit kita minahal. Napatingin ako sa kanya. Minahal? Ulit ko. Napakamot siya sa batok. Slip of the tongue. Hindi ko siya pinansin, pero hindi ko rin itinanggi ang nangiting gumuhit sa labi ko. Dumating ang araw na nagkasakit si Nanay Dolores. Tumawag si Tatay Pedro, nanginginig ang boses. Anak, sabi niya, kailangan namin ng tulong. Hindi ako nagdalawang isip. Nagpaalam ako sa school at umuwi sa probinsya. Si Gab ang nagmaneho. Sa biyahe, wala siyang masyadong sinabi. Hinawakan lang niya ang kamay ko. Pagdating sa ospital, nakita ko ang nanay kong mahina pero pilit na nakangiti. Anak, sabi niya, huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo. Tumulo ang luha ko. Hindi po, sagot ko. Pangako. Si Gab ang kumausap sa doktor. Si Gab ang nag-asikaso ng bayarin. Hindi niya ipinamuka. Hindi niya rin ipinagmalaki. Pag uwi namin, tahimik kaming dalawa. Salamat, sabi ko. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot niya. Gusto ko yon. Napatingin ako sa kanya. Gab, sabi ko, nanginginig ang boses. Natatakot ako. Sa ano? Tanong niya. Na baka kapag naging tayo na, sabi ko. Makalimutan ko ang dahilan kung bakit ako nagsimula. Huminto siya at humarap sa akin. Hinding-hindi, mariin niyang sabi. Kapag minahal mo ang pangarap mo, mas mamahalin kita. Sa gabing iyon, umiyak ako sa balikat niya. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong handang umunawa sa lakas ko. At doon ko naintindihan. Hindi lahat ng nagmamahal ay humihila pababa. May mga nagmamahal na marunong maghintay. At si Gab, handa. Dumating ang araw na matagal kong pinaghirapan. Ang araw na ilang gabi kong ipinagdasal. Ang araw na ilang beses kong muntik ng isuko. Graduation day. Maaga akong nagising, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa kaba. Nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto, paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung totoo bang narating ko na ang puntong ito. Hindi na ako ang dating Bella na nanginginig sa unang araw sa mansyon. Hindi na ako ang kasambahay na takot magkamali. Ako na ngayon ang estudyanteng nagtiis, lumaban at hindi sumuko. Habang nag-aayos ako ng buhok sa harap ng salamin, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, naroon si Gab. Suot niya ang simpleng polo, pero ramdam ang kaba sa tindig niya. Ready ka na? Tanong niya. Ngumiti ako. Mas kinakabahan ka pa yata sa akin. Tumawa siya ng mahina. Mas kabado pa ako kaysa noong first exam ko. Sumakay kami sa kotse. Tahimik pero puno ng emosyon ang biyahe. Pagdating sa venue, halos malula ako sa dami ng tao. Mga magulang. Kaibigan? Mga mahal sa buhay na may dalang bulaklak at kamera. Huminga ako ng malalim. Bella, sabi ni Gab, nandito kami. Kami. Pagpasok ko sa loob, nakita ko sila. Si Ma'am Carmela at Sir Alfonso, magkatabi, may ngiti sa labi. Si Elise, halos tumatalon sa saya. Si Paulo, tahimik pero halatang proud. At sa likod nila, sina Nanay Dolores at Tatay Pedro, parehong namumula ang mata. Parang may humigpit sa dibdib ko.
Lumapit ako sa kanila. Anak, sabi ni nanay, ang ganda mo. Salamat po, sagot ko. Pilit na hindi umiyak. Proud kami sa'yo, sabi ni tatay. Mariin ang boses. Hinawakan ni Gab ang likod ko. Marahan. Go! Bulong niya. Ito ang araw mo. Nang magsimula ang programa, nakaupo ako sa hanay ng mga graduates. Habang tinatawag ang mga pangalan, hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Ang unang araw sa mansyon. Ang mga luha sa kwarto. Ang mga gabing nag-aaral habang pagod ang katawan. Ang mga pagkakataong gusto ko nang bumalik sa probinsya at sumuko. Hanggang sa marinig ko ang pangalan ko. Isabela! Tumayo ako. Parang bumagal ang mundo habang naglalakad ako papuntang stage. Sa bawat takbang, parang may boses sa loob ko na nagsasabing, "Kinaya mo!" Pag-akyat ko sa entablado, nakita ko si Gab sa audience. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya pumapalakpak ng sobra. Nakatayo lang siya. Nakangiti. At sa pagbuka ng bibig niya, alam kong sinabi niya ang tatlong salitang, hindi ko marinig, pero malinaw sa puso ko. Mahal kita. Nang bumaba ako ng stage, tuluyan nang bumigay ang luha ko. Yumakap sa akin si nanay. Anak, sabi niya, hindi na sayang ang lahat. Yumakap din si tatay. Sumunod sina Ma'am Carmela at Sir Alfonso. Congratulations! Sabi ni Ma'am Carmela. Simula pa lang ito! Tumango ako. Lumapit si Gab. Hindi siya nagsalita agad. Hinawakan lang niya ang kamay ko. Bella, sabi niya, marahan ng boses. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako. Lumayo kami sa ingay. Huminto kami sa isang tahimik na sulok. May sasabihin ako, sabi niya. Kinabahan ako. Huwag kang matakot, dagdag niya. Hindi ito pressure. Huminga siya ng malalim. Nung una kitang makita, sabi niya, akala ko isa ka lang sa mga taong dadaan sa buhay ko. Napangiti ako ng bahagya. Pero ikaw pala ang taong magpapaalala sa akin kung sino ako. Dugtong niya. Kung ano ang mahalaga. Tahimik akong nakinig. Hindi kita minahal dahil sa hirap mo, sabi niya. Hindi rin dahil sa lakas mo. Minahal kita, patuloy niya, dahil pinili mong manatili kahit pwede kang umalis. Tumulo ang luha ko. Bella, sabi niya, hindi kita minamadali. Pero gusto kong, malaman mo, dagdag niya, na handa akong maghintay hanggang sa araw na handa ka ring pumili. Huminga ako ng malalim. Gab, sabi ko, nanginginig ang boses. Pinili kita noon bilang taong pagkakatiwalaan. Ngayon, dugtong ko, pinipili kitang manatili. Hindi pa iyon sagot, hindi pa iyon label. Pero sapat iyon. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na saya sa mga mata niya. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay ni Gab. Hindi ingrande, hindi magarbo, pero puno ng tawa at kwento. Sa susunod, biro ni Paulo. Wedding na to. Namula ako, tumawa si Gab. Hayaan mo muna siyang huminga, sabi ni Ma'am Carmela. Marami pa siyang pangarap. Oo, sagot ni Gab. At tutulungan ko siyang abutin lahat. Nang gabing yon, nakaupo ako sa balkonahe. Tanaw ang ilaw ng lungsod. Lumapit si Gab at umupo sa tabi ko. Pagod ka, sabi niya. Masaya, sagot ko. Tahimik kaming sandali. Bella, sabi niya, may OJT ako sa malayo. Baka hindi tayo laging magkasama. Tumingin ako sa kanya. Alam ko. Maghihintay ka ba? Tanong niya. Ngumiti ako. Hindi kita hinintay para tumigil ang buhay ko. Tama, sagot niya. At hindi rin kita iiwan para mabuhay ang sakin. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa ito ang dulo. Hindi pa ito ang kasal. Hindi pa ito ang pangako habang buhay. Pero ito ang simula ng pagpiling gawin ang lahat ng magkasama.
At kung ang tadhana man ang naglapit sa amin, kami na ang pipili kung paano magpapatuloy. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay puno ng kilig araw-araw. May mga panahong tahimik lang, may mga panahong pagod, at may mga araw na mapapatanong ka kung tama pa ba ang landas na tinatahak mo. Ito ang mga araw na hindi madalas ikinukwento. Matapos ang graduation ko, tuluyang naging abala ang buhay namin ni Gab. May OJT siya sa ibang lugar. Minsan ilang araw siyang wala. Minsan linggo. Ako naman, nagsimula na ring maghanda para sa board exam. Review center. Notes. Practice exams. Walang humpay na pagod. Sa unang linggo ng pagkakalayo namin, palagi pa kaming magkausap. Mga tawag sa gabi. Mga mensaheng, kumain ka na ba? Mga paalala na, huwag kang magpupuyat. Hanggang sa unti-unting kumonte. Hindi dahil may mali, kundi dahil pagod na ang katawan. Isang gabi, nakatulog ako sa gitna ng pagre-review. Nagising ako sa tunog ng phone. May missed calls. Kay Gab. Tumawag ako agad. Sorry, bungad ko. Nakatulog ako. Tahimik siya sa kabilang linya. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pagod lang. Ganun ba talaga? Tanong niya. May kirot sa boses niya. Oo, sagot ko. Pilit na kalmado. Tahimik ulit siya. I miss you, bigla niyang sabi. Napapikit ako. Miss din kita, sagot ko. Pero kailangan ko talagang mag-focus ngayon. Alam ko, sabi niya. Pero minsan parang ang layo mo na. Huminga ako ng malalim. Gab, sabi ko, hindi kita iniiwasan. Pero hindi rin kita nahahawakan, sagot niya. Masakit iyon. Pero totoo. Hindi lahat ng araw pwedeng puro tayo, sabi ko. May mga araw na kailangan ko munang piliin ang sarili ko. Tahimik siya sandali. Natatakot lang ako, amin niya. Na baka kapag naging abala ka na sa mundo mo, mawala ako. Napaluha ako. Hindi ka mawawala, mariin kong sagot. Hindi ako nagtagumpay para mawala ka. Ilang araw ang lumipas na hindi kami masyadong nag-usap. Hindi dahil galit, kundi dahil pareho kaming nagpapahinga. Nang magkita kami ulit matapos ang 2 linggo, hindi iyon perpekto. Walang yakapan agad. Walang matamis na salita. Umupo lang kami sa isang kafe, magkatapat. Pagod ka, sabi niya. Oo, sagot ko. Pagod din ako, amin niya. Tahimik kaming uminom ng kape. Ayokong maging hadlang, sabi niya. Sa pangarap mo. Ayokong maging dahilan, sagot ko. Para mawalan ka ng lugar sa buhay ko. Nagkatinginan kami. At baka, sabi niya, kailangan lang nating matutong maghintay. Tumango ako. Hindi tayo perpekto, sabi ko. Pero pareho tayong sumusubok. Ngumiti siya. Alam mo, sabi niya, dati iniisip ko na kapag mahal mo ang isang tao, dapat palagi kayong magkasama. Ngayon, dugtong niya, naiintindihan ko na minsan ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng espasyo. Napangiti ako. Sa mga sumunod na buwan, natutunan naming mag-adjust. Hindi araw-araw magkausap, hindi gabi-gabing magkatabi. Pero palaging may tiwala, palaging may respeto. Dumating ang araw ng board exam ko. Nandoon si Gab. Tahimik lang. Hindi niya ako kinulit. Hindi niya ako inabala. Hawak lang niya ang kamay ko bago ako pumasok. Kaya mo yan, sabi niya. At kahit anong mangyari, proud ako sa'yo. Paglabas ko ng exam room, halos manginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung pumasa ba ako. Hindi ko alam kung sapat ba ang ginawa ko. Pero alam kong binigay ko ang lahat. Mga linggo ang lumipas. Isang umaga, habang nagluluto ako ng simpleng almusal, tumunog ang phone ko. May message. Result of board examination. Nanginig ang kamay ko. Gab, tawag ko. Nanginginig ang boses. Nandyan siya sa sala. Lumapit agad. Anong meron? Tanong niya. Hindi ko agad masabi. Binuksan ko ang message
At doon ko nakita ang pangalan ko. Pasado. Napatili ako. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Gab, umiiyak kong sabi. Pasado ako. Tumawa siya habang niyayakap ako pabalik. Alam ko, sabi niya. Hindi kita minahal para sumuko ka. Kinabukasan, sinundo niya ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Dinala niya ako sa isang tahimik na lugar. Simple lang, walang ingrandeng dekorasyon. Huminga siya ng malalim. Bella, sabi niya, hindi pa ako perpekto. Hindi pa rin buo ang mundo ko. Pero sigurado ako sa'yo. Kinuha niya ang kamay ko. Hindi pa ito proposal, dagdag niya. Pero ito ang pangako. Napipiliin kita kahit mahirap. Namamahalin kita kahit hindi perpekto. Tumulo ang luha ko. Gab, sabi ko, nanginginig ang boses, pinipili rin kita. Sa sandaling iyon, wala kaming sigurado sa hinaharap. Pero sigurado kami sa isa't isa. At minsan, iyon na ang sapat. May mga pagtatapos na hindi kailangang maging maingay. May mga wakas na hindi kailangang may palakpakan, fireworks, o ingrandeng eksena. Minsan, sapat na ang katahimikan. Sapat na ang dalawang pusong sigurado na sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan matapos kong makapasa sa board exam. Hindi agad nagbago ang lahat. Hindi rin biglang naging perpekto ang buhay. Ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi na kami bumabalik sa dating kami. Mas naging abala si Gab sa trabaho. Mas lumawak ang responsibilidad niya sa kumpanya ng pamilya. Mas madalas siyang umuwi ng pagod. Minsan tahimik, minsan puno ng kwento. Ako naman, nagsimula ng magtrabaho sa propesyon na matagal kong pinangarap. Hindi madali. May mga araw na uuwi. Akong pagod na pagod, parang gusto ko na lang matulog at kalimutan ang buong mundo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nanatili. Kami. Hindi palaging sweet. Hindi palaging magaan. Pero palaging totoo. Isang gabi, magkatabi kaming nakaupo sa balkonahe ng inuupahan naming bahay. Tahimik ang paligid. Rinig lang ang hangin at malalayong ingay ng lungsod. Bella, biglang sabi ni Gab. Oh? Sagot ko. Naalala mo pa ba nung una kitang nakita? Tanong niya. Napangiti ako. Yung akala mo suplada ako? Tumawa siya. At akala ko naman masyado kang mahina. Huminga ako ng malalim. At pareho tayong nagkamali. Tumango siya. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, sabi niya, malamang pareho pa rin akong galit sa mundo. Kung hindi rin kita nakilala, sagot ko, baka hanggang ngayon takot pa rin akong mangarap. Tahimik kaming dalawa. May mga alaala kaming pareho naming binabalikan. Ang unang araw ko sa mansyon. Ang mga luha ko sa kwarto. Ang mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Ang mga sandaling pinili naming manatili kahit mas madaling umalis. Bella, sabi niya, mas seryoso ang boses. May gusto akong itanong. Tumingin ako sa kanya. Hindi siya lumuhod. Wala ring singsing. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, alam kong mahalaga ang sasabihin niya. Kung babalikan mo ang lahat, tanong niya, pipiliin mo pa rin ba ang landas na tinahak mo? Hindi ako nag-isip ng matagal. Oo, sagot ko. Kahit masakit, kahit mahirap. Ngumiti siya. Pipiliin mo pa rin ba ako? Sunod niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Oo, sagot ko. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kita. Napapikit siya sandali. Bella, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi kita minahal dahil naging kasambahay ka. Minahal kita, dugtong niya. Dahil pinatunayan mong hindi hadlang ang pinanggalingan para maging karapat-dapat. Kinuha niya ang kamay ko. At kung papayag ka, sabi niya, gusto kong piliin ka araw-araw, hindi bilang amo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kapantay. Tumulo ang luha ko.
Gab, sabi ko, hindi ako umangat para iwan ang pinanggalingan ko. Umangat ako, dagdag ko, para patunayan na may lugar din ako sa mundo mo. Ngumiti siya at hinila ako palapit. Mahigpit ang yakap. Tahimik. Totoo. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik kami sa probinsya. Kasama sina Nanay Dolores at Tatay Pedro, na ngayon ay mas magaan na ang buhay. Kasama rin sina Ma'am Carmela at Sir Alfonso, na hindi kailanman ipinaramdam sa akin na hindi ako sapat. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno sa bakuran ng bahay, hinawakan ni Gab ang kamay ko. "Ready ka na ba?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya. "Sa ano?" "Sa susunod na yugto," sagot niya. Ngumiti ako. "Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari," sabi ko. "Pero handa akong subukan." Tumango siya. "Hindi ko rin alam ang lahat," sabi niya. "Pero sigurado, ako sa'yo." At doon ko naintindihan, ang pag-ibig pala ay hindi tungkol sa kung saan ka nagsimula. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang mas mayaman, mas malakas, o mas mataas ang estado. Ang pag-ibig ay pagpili. Pagpiling manatili. Pagpiling umunawa. Pagpiling lumaban kahit hindi sigurado ang dulo. At sa kwento naming dalawa, isa akong dating kasambahay. Siya ang anak ng amo. Ngunit sa huli, pinili namin ang isa't isa. At iyon ang naging pinakamagandang desisyon ng buhay namin. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.